Time lately? Meow-meow lang. Meow-meow lang. Wala masyadong ginagawa kasi suspended and as of now, madaming naging issues in terms of geopolitics in the Middle East. So, training muna kasi baka mag-World War III na tayo. Ano yung training mo? Di ba, you're in martial arts, right? Yes. Boxing, taekwondo, iba-iba. You have a black belt in... Black belt na. Wow. I actually just recently got my black belt last August. In August what? 2025. In what sport? Taekwondo. Taekwondo! Black belt. So, nagko-competition kayo? Actually, mga kasama ko sa KLD Dasmariñas, sa DLSUD. Madami kami from DASMA we're a group of athletes and we join taekwondo competitions. Iba-iba kasi may ibang athletic groups ko din from Arnis, boxing, sinasamahan ko sila sa mga competitions sila. And how many years have you been doing this, Congressman? On and off for about 15 or so years for taekwondo. That's Pero may already... mga times na Bata ka mag-i-stop pa. ako mga 1 year, 2 years due to work, schools. That's Pag really a naging busy. discipline. Huh? Yeah. Sa mga nangyayari ngayon, Kong Kiko, meron ka bang nakikita na naiisip mo, because bata ka pa bilang legislator, no? Na in the future, even though alam natin na hindi magiging madali yung pag-recover sa mga nangyari sa atin na nakawan sa kaban ng bayan, sa geopolitics problem natin, sa personal na labanan sa politika, ikaw bilang batang mambabatas, ano yung nakikita mo na maitutulong mo or naiisip mo na idea ba na pwede mong ma-share na makakatulong sa ating bayan? Well, regarding sa ideas, kung ano yung... In general, isa-isa. Yung sa corruption issue, ang problema kasi natin dito is that hanggang ngayon, wala pang... We already spent millions on the ICI. Walang nangyari doon. Walang nakukulong. Walang... Actually, kahit yung sa report nila, walang... It's been inconclusive so far. There's no results. And that's the problem. When we allow a system that shows no results whenever corruption is investigated, edi parang pinapakita natin na okay lang magnakaw. And so we would have... This issue would keep repeating itself if there are no consequences for this. Kasi anong mawawala sa kanila? Wala namang nakukulong, wala namang nasususpend, walang na-expel from the house, and no one's facing any consequences for this action when what they could gain is billions of pesos from the public funds. Kahit yung iniimbestiga ng yung may mga sinabit na ang ICI at TPWH sa Ombudsman. Ibig sabihin, there is a pending investigation, if not a case in the Ombudsman, against, example, Edwin Garjola of CWS, correct? And yet, hindi siya suspended. Yes, actually, there would be no basis for the ethics to suspend him because investigation pa lang yun. Ang problema kasi natin is that these investigations, it's almost 1 year since then. The ICI started in October, I believe, September. Pero kasi, ang sinasabi ko nga, ang ICI, itinayo yan ni Marcos, ni Bongbong, para naman ng konting appeasement, no? Pero at the same time, dahil siya naman ang boss, siya naman namili ng mga yan, kaya nga nagsisiresign na, nung alam na nila na parang budol ito wala naman talagang, in my opinion, their marching orders is, wag idamay si Sandro at si Martin. Wala talagang mangyayari sa atin yan, di ba? And kitang-kita mo nga natin, di ba? Kahit ikaw siguro, kung Kiko, kitang-kita mo yung nangyayari na every time na merong willing magsalita or magpahayag ng kanilang karanasan na naranasan nila sa katiwalian or witness, imbes na pakinggan, ang unang-una nilang gagawin talaga, babanatan nila, sisiraan nila, i-question nila yung credibility, even meron ng mga salaysay. Di ba, ang una, bago mo ma-question yung credibility, dapat imbestigahan mo muna kung ano yung, as a lawyer, Mama Bing, di ba? Kailangan basahin mo muna kung ano yung affidavit, tapos doon ka mag-imbestiga bago mo sabihin kung credible or not. Tsaka katungkulan nila yun, gaya ng Blue Ribbon Committee, katungkulan nila yun, na to get to the bottom of things. Kaso, ayaw talaga ni Senator Lacson imbestiga ng 18 na Marines na yan. Ang problema ni Senator Lacson dyan sa 18 na Marines?
Well, they have political interests as well. So, kung sakaling maimbestigan sila, then Senator Lacson could face the consequences of whatever would be the result of the Saka investigation. hindi niya alam kasi kung anong sasabihin ng mga yun eh. Yeah. Pag inimbestigahan niya at may sinabing pangalan. Ayaw na ayaw yata ni Senator Ping Lacson na lumabas ang pangalan ni Martin Romualdez Hindi, dyan. saka yung BFF niya nandun din eh. Sino? Si Senate President. Bakit? May sinabi ba mga Yeah, Marines? meron. Na nagdala silang Yes, maleta doon? meron sinabi. Yes. Kay Senate President Soto? Yes, may binoto ko sinabi yun, sila. Ako, di ba we were just talking about it a while ago, na what do you call this, na ako gusto ko si Senator Lacson before. Oy, binoto ko rin Diba? yun, ha? Tapos, sobrang disappointed ako. I was so excited nung umpisa pa lang. Kaya nga, every time I'm posting in my Facebook, sinasabi ko, Senator Lacson, nasa na yung 60-plus congressman na binabanggit mo na involved sa flood control projects. Siya ba yung nauna? Oo, Sabi niya? siya. Campaign. So, I always ask for it. Kasi siya yun eh. Kaya I'm so excited nung biglang ngayon nawala, nag-evaporate. Hindi niya binabanggit at all. Bakit mo nang lakas-lakas ng dating nitong Senator Lacson, tapang-tapang parang walang kinatatakutan. Yeah. Kahit hold-upper, kidnapper. Pero ngayon parang tuwila ay talagang pang-retire na siya. No? Sana hindi naman yung ang dating is kasi ang dami, no? If you see social media, no matter how hard they try na magbayad ng avatars, ng trolls, kasi actually having a troll all over na sobrang dami, yan ay isa ng katunayan, Mama Bing, na ang dami naghihirap sa Pilipinas na kumakapit sa tuko. Oh. Di ba kapit sa tuko na? So, gipit na sila. So, kahit nakasanla na yung kaluluwa nila sa impyerno kasi they need the money to feed their families. Kanisinungalingan lang. Yeah, di ba? Eh. So, parang nagtatakip eh. Pagtatakpan mo yung mga mali, sisiraan mo yung mga gustong magsalita. Yung nagbibigay sila ng chilling effect, di ba? Kung Kiko. You know, it's so easy to understand. Even an ordinary Filipino is madaling maintindihan kung ano yung ginagawa niya. Palagay mo ko, Kiko, yung disclosure ng 18 na Marines, is it probably true or you don't give it credence? Well, coincides with yung sa sinabi ni Orly Cotesa and regarding sa sinabi ni Zaldico. So, if any of those are true, then the others would have some truth to them as well. And actually, surprised ako na supporters kayo ni Senator Ping Lacson dati. Since ako, even during 2025, hindi ako masyadong, well, even during 2022, hindi kami masyadong pro-Lacson kasi kilala namin siya sa Cavite. Okay. Even you're during from the Cavite. 2022 elections, Yeah. hindi naman siya malakas dun sa Cavite when At he ran for Cavite ba yan? president. Cavite. Silang Laboy eh. Hindi ko nga alam na taga Cavite yan. Cavite. So at least ngayon, kilala niyo na si Lacson. Yeah. Well, nakakalungkot kasi I'm expecting more sa mga retirees, yung mga magre-retire na mga political na supposedly nagkaroon ng kapangalan. Mabuti or masama. Parang mas gusto pang mag-retire ng mas masama ang reputasyon. Kasi pinakita niya dito na talagang nag-ano siya, pinaprotect niya talaga si Martin. Nung hindi niya talaga hindi niya ni-require na humarap doon. Sabi niya, interparliamentary courtesy. Yung sinasabi ni Senator Marcoleta, ay kung ako, hindi ko gagamitin yung interparliamentary courtesy dahil sa massive ang corruption. Yes, correct. Na dapat ay ating susuriin. Diba? Pero it looks like politika lang talaga. Pati sa Blue Ribbon Committee ay politika ang naghahari dyan kung bakit si Senator Ping Lacson ay ayaw niyang magpatawag nung 18 na yan. Eh kung ayaw mo pumapatawag ng 18, kahit na mamili ka na lang ilan sa 18, yan na lang po ang inyong ipatawag. Kasi alangan naman, tingnan nyo kung aling affidavit dyan ng palagay nyo ay very, specific, ipatawag nyo. Para naman mapatunayan na ang Blue Ribbon Committee ay hindi po bias at walang pinagtatakpan. Kasi ang problema talaga ng administrasyon ng BBM na ito ay dahil sa walang nananagot
at walang nananagot dahil siya ang tinuturo na mastermind. At saka yung ano dito is kung sino pa, wag na tayong lumayo, kung sino pa yung may lakas ng loob manindigan at tumayo para sa kanyang O, Kong bayan, Kiko, di ba? oo. Anong ginawa? Si Kong Kiko, nung malakas ang loob, may boses. Alam mo, iba talaga, no? Iba talaga din talaga yung wala pang bahid wala pang influence ng korupsyon or hindi na-expose. Even though yung dad niya, yung pamilya niya, is nasa politika. Dynasty. Oo, di ba? Pero nakita mo sa kanya, tumayo siya kasi wala siyang Independence. ganun, di ba? Oo, He doesn't care. Oo, Until now, oo. I heard nga, he doesn't really care. Because you stand for what is right. And that's very important. And imagine, ilang taong ka na, Kong Kiko? 27. Imagine, a 27-year-old compared to you guys na nandyan for the longest time sa Kongreso, my goodness, ano na lang ang record nyo compare naman sa kanya. Sasabihin nyo, meow-meow lang ang alam. Palagay Sino mas mo? matino mag-isip? Yung nagmamyaw-meow o yung di lumalaban sa korupsyon? Sige nga. At yung mga nagnanakaw dyan, sinasabi nyo masama ugali ni Kong Kiko dahil nililibak niya ang presidente. Dahil sinasabi niya na pinapahiya niya kayo dyan sa House of Representatives. Eh sa dami naman ninyong mga kurakot dyan, at saka yung iba sa inyo dyan, may mga kabit pa, eh dapat may konsensya naman kayo na kayo mismo, eh huwag na kayong bumoto sana kontra sa suspension ng mga ganitong Congressman Kiko Barsaga na ang sinabi lang naman niya ay Katotohanan. oo, at freedom of speech. We defend his right to freedom of speech. Anong palagay mo, Kong Kiko? Anong masasabi mo dyan? Hindi, okay lang naman yung suspension eh. Okay lang? Because if they continue to do that, edi mas pinapakita lang nila na ganun talaga sila. Oh. And That's true. we can no longer expect anything from Congress, lalo na ngayon na sobrang laki na ng corruption sa, not just within Congress, but within the Philippine government. And At sa second suspension mo, talagang ang taong bayan ay na parang, ano ba yan? Eh sige, ang pangatlo, eh gawin nyo na kaya, ano nyo na, installment pa kayo dyan, lump sum nyo na. Grabe kayo. Hindi ba kayo nagbabasa? Ganzon, Rodolfo Ganzon versus Court of Appeals, where the Supreme Court ruled that you cannot kasi sinuspend sila Mayor Ganson, hindi Guanzon, ni Secretary of DILG Santos doon under Cory. Sinabi ng Supreme Court, mali kayo, ikaw ang Court of Appeals, mali ka. Dahil hindi pwedeng successive suspension because you will then defeat or deprive the elected official of you will deprive the people, the will of the people. You will negate the will of the people. Rodolfo Ganzon versus Court of Appeals. Pinagmamalaki ko po yung tinuturo sa local government code na subject ko. By the way, I have a textbook in local government code in UP. Dahil yung RTC judge dyan ay si Judge Sixto Rojas Guanzon, ang tatay ko. Na tiniro niya si Secretary ng DILG. Nung sa pangalawang suspension, ay isususpend na naman, tiniro ni Judge Guanzon ang Secretary of DILG saying, you cannot do that successively. Actually, Kombing, ikaw ang kauna-unahang biktima ng power tripping. Correct. Hindi talaga ako pinaupo ni Martin Luther King. 2022 ba yan? Oo, that Imagine BBM. that, doon pa lang nakita mo na eh. Kita mo na kung saan papunta o ang destinasyon ng liderato na to. At may Supreme Court ruling Yes. na. Nauupo yung substitute ko. Mas Nandun malala na. yun, no? Si Dr. Camille Luansing Ilagan. Nandun na. At naka-ready na mag-vote sa kanya. Ayaw pa rin ni Martin Luther King Romualdez ipa-vote dahil daw si Guanzon ay dapat talagang maparusahan. Di ba Grabe. you file a case about it? May Supreme Court pa kami. Kasi ang gusto namin, Kong Kiko, i-delete na yan ng House of Representatives yung rule na under the Constitution, pag na-proclaim ka na at nag-oath ka na sa valid na the officer of law, eh, automatic ang assumption of office mo. Eh, dyan sa House of Representatives, may rule dyan, si Martin, na kailangan mag-ceremonial oath ka pa sa speaker. Abay, kung ganyan, eh, kahit wala manalo kami dun sa Cavite, sa Laguna, eh, hindi pa rin kami makaupo pag nagtago si speaker na ayaw niyang
ceremonial oath. Kaya nga tawag ceremonial eh. Ibig sabihin, you can dispense with it. Yeah. Pero itong si Martin Romualdez talaga, ang laki ng galit sa akin dahil tinawag kong bangag si BBM sa mga rally. Bakit? Mali ba ako? Sinabi ni, tingnan mo to. Kaya nangayayat ngayon si Martin Romualdez. Mataba pa siya dyan. Ngayon nangayayat na siya kasi sa bigat ng mga maleta, Nag-exercise. talagang nangayayat na siya. Yan ang sinasabi natin, Kati, na itong administrasyon na ito, napaka-benchful, ha? Benchful. At Kaya ang talagang, corrupt. Benchful. At saka incompetent. Incompetent itong si BBM. Ikaw palagay mo, Kong Kiko, competent ba yan si BBM? Well, if you look at economic factors, if you look at the political factors, dun mo makita you decide competence not based on opinions but based on numbers. Correct. And from what we see in the numbers, the results speak for themselves. Anong numbers, Kong Kiko? Well, firstly, yung sa GDP growth natin, foreign direct investments decreasing, No. and also sa PSEI, sa peso to dollar exchange rate. Oo. And lastly, kahit yung numbers lang kung ilan yung nakulong sa corruption issue, we can already judge based on those statistics alone. Tsaka ilang Kung taon na budget ano yung ang magiging deficit ng budget. results natin. Oo. At grabe. utang siya ng utang. Pero, kita mo Eh, naman. tumataas din yung tax natin eh. Yun Ito yung Oh, yes. Ang tax ang pinakamahirap tumataas. dun. The tax are ang- increasing but Yeah. yung funds natin mas lalong hindi na nagamit. People see less from increased taxes. People But- see less results from the government. And the Yeah. loans. We don't benefit from it. Oo. Utang siya ng utang, wala naman tayong nakikitang resulta. Well, Na maganda. eto na lang. Gerang-gera. Ang priority, imbes na, even sa Kongreso, imbes na ang prioridad nyo is Impeachment na naman! diba? I-safety muna ang ating mga OFW. Nakakasabi nga lang sa ating nakaraang interview with Ms. Cora Guidote na ang ating OFW, ang ating pag-asa na lang, sila ang nag-hold kung bakit ang ekonomiya natin ay still nakatayo kahit papano. Kinalimutan. Mas priority pa, Kong Bing, Kong Kiko, ang impeachment na naman. 'Di ba? Ayaw interviewin, ayaw pag-usapan ang nakawan sa kaban ng bayan na sana kung mahuhuli ninyo or nandyan na ang dami nagtetestigo, is mababalik pa yung ibang pera. Oo nga pala, may nagre-return ng pera eh. Nasaan na yun? Yun. Hindi rin sinasabi kung nasaan yun. Bigla ko din. naalala. Palagay mo, Kong Kiko, itong impeachment 2.0 ay may Pag-asa. panalo kaya itong mga anti-VP Sara Duterte? Well, firstly, alam nilang imposible yung 16 votes in Senate because Minus pa, kasi ngayon si JB Ercito nagsabi na. Ayaw niya na. Oo. Minus pa. Estimated mga 8 votes maximum, 10 votes. Since there is no walang bago sa impeachment ngayon kumpara sa impeachment last year. There's no new evidence, nothing new. So expected na what we saw as the results for last year would be the same this year, except siguro medyo mas kukunti yung mga congressman kasi mas malapit. At ngayon, ang NUP ayaw nang pumirma. Ilan sila? 40? 37? Mga ganun? 37. Something like that. Mga almost 40. Yung best friend mo na si Kong Puno it's now justifying why they will not sign this impeachment complaint because there's no new evidence. Very good reason, Congressman Puno. Tama. Pero ang political na reason dyan, Congressman Puno, ay bakit ka tataya dyan? Manatalo na yan eh. Ending na yan ng BBM eh. I remember- kung manalo si Sara 6 years yun. Diba? Yeah, yun nga, I remember when you said nung unang natin dito sa totoo lang is sobrang totoo naman yung sinabi mo na what will you choose? Oo. 2 taon or 6 na taon? Mamili kayo, mga congressman. At saka, Sa alam mo, 2 taon o sa 6 na taon. Sige, pirma pa more. hindi, tsaka, Kong Kiko at saka Kong Bing, no? Ano kasi yan eh, whether si VP Sara ang uupo or meron silang gustong pa dyan, sa tingin nyo ba, hindi titirahin si BBM? For that person to win, kailangan may makulong. Kailangan merong managot. So, ang unang-unang gagawin, whoever is yung magiging presidente,
magpapakulong. So don't feel so comfortable. Kaya si BBM will field the candidate Yeah. para hindi sila makulong. Hindi, Oo. kaso lang, ang balita ko lahat daw ng nalalapitan, Ayaw. ayaw. Ayaw tumakbo Oo. sa BBM gang ticket. Pag-uusapan na lang daw, next Bakit si matagal John pa. Vic Remulla? Sabi niya naman, willing siya. Ang taas kaya na rating niya, 1.4. Kaya yung taas kaya yan, more than 1. O di 1.4. John Vic, Tumaas go na. ka na. Diba? Ay, taas mo na sa survey. Oo, 1.4. Tsaka, panahon na tumakbo ang Remulla. Huwag na kayo dyan sa Cavite. Liit-liit ng Cavite. Di ba? Huwag na, liit ng Cavite. Bigay niyo na yan sa mga aswal time na mga Kiko Barsaga, Tolentino, mga Rebilla. Ibigay niyo na yan sa kanila. Small time yan. Tumakbo na kayong presidente. Dahil ito na, John Vic, ang iyong panahon. This is your time. And by the way, gusto ko someday i-separate na yung DILG, Kong Kiko. As dito sa Department of Interior at ang local government, ibahin na. Kasi napupolitika na ang service Yung mga police, mga Bureau of Fire, doon ako nag-Women's Month speaker ako sa Bureau of Fire Department. Matanong ko, Kong Kiko, noong mga time na nagsasalita ka, may mga tao bang kumakausap sa'yo na huwag ka nang magsalita, na tama na, or they try to, Parang may mga ganun din, but usually you just have to decide what to prioritize. Tama. Iba din, Iba talaga. Yung kahit na anong takip mo talaga, di ba sabi, pag napuno na ang salop. So, ang nangyayari sa atin, we have meron silang pitcher, binuksan nila yung gripo na hindi humihinto. Tapos kaya lang nila isarado yung gripo anytime. Kaso, because of sa greed nila, nasira yung gripo. Hindi na nila mapagtakpan. Overflowing. At nakita natin, pagbaha, di ba? Pagbaha ng maleta, pagbaha ng dahil sa bagyo, my God. So yung Diyos talaga marunong. Oo. Siya talaga Saka, nagpakita. Hindi na nila mapapagkaila yun. Naniniwala ang mga tao na napaka-corrupt nitong administrasyon ni BBM. May survey yan Hindi yan haka-haka lang ng mga tutol sa kanya. Hindi ako nagsabi niyan. Survey yan. Nagsabi na naniniwala ang mga Pilipino na itong administrasyon ni Bongbong Marcos ay napaka-corrupt. Tumaas ulit, no? Yung kanyang survey na, yung trust rating. Anong trust rating niya ngayon? 30? 40. Si 40, VP tapos Sara, around 50 54. Oo. Baka naman sakaling sa 2 taon na tumaas pa ang trust rating. Pero siyempre, sabi nila, Attorney Guanzo naman, masyado ka naman mapag-usga kay BBM, why don't you give him a chance? Bakit? Baka presidente ba may second chance? Wala nga re-election yan Bakit sasabihin niyo sa akin na give him a chance, another 3 years? Ilugbok na nga sa 3 years, dagdagan niyo pa. Grabe kayo. Makinig kayo kay former NEDA Secretary Winnie Monson, that she is not hopeful. Diba? She's not hopeful of an economic recovery under Bongbong Marcos. And you